Magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome po sa ating vlog, mga kwento at aral mula sa Biblia. Ang ating pong kwento ngayon ay tungkol kay Haring David. Bandang huli, si David na binuhusan ng langis ni Samuel ay naging hari ng buong Israel. At siya na makapangyarihan sa lahat. At isang araw, umakyat siya sa kanyang roof garden at tumingin-tingin at katingin-tingin sa paligid, may nakitang magandang babae na naliligo. Nako, pinatanong niya kung sino yung magandang babae na yon. Sinabi, asawa po ni Uriah. Yan po yung isa sa mga officers ni Joab na kanyang general. Sabi ni David, tawagin yun. E di tinawag, dinala sa palasyo. Nako, nangyari ang hindi dapat mangyari. Nagsiping sila, sinipingan ni David, at meron na nga po nangyari. Pagkatapos nagbalik yung babae doon sa kanyang bahay. Bago dumating yung kanyang asawang si Uriah, nagpasabi yung babae, buntis ako. Nako, nakagigimbal na balita. Nagkabunga yung kasalanan ni David. Di alam ni David ang kanyang gagawin. Dumating si Uriah. Yung si Uriah po ay close-in bodyguard ni Joab, tagapagdala ng kanyang kalasag. Doon dumating, ang ginawa ni David, kinumusta, kinausap, at pagkatapos sinabi, punta ka na sa bahay niyo. At siyempre, ang gusto niya ay sipingan ni Uriah yung kanyang kabiyak ng dibdib. Sa ganon, mapapagtakpan ang kanyang ginawang kasalanan. Kaso mo si Uriah, tumanggi, natulog na lang kasama ng mga lingkod ni David doon sa palasyo. At sinabi nga niya, paano naman po akong pupunta sa misis ko? Makikipagtalik sa kanya samantalang nakikipaglaban yung mga kasama ko. Hindi ko po matiis yun. Ang ginawa ni David ay kinubida siya ngayon at nilasing. At ang pag-asa ni David, pagkalasing na, babalik sa kanyang misis at yun na nga, makikipagtalik na, mapagtatakpan ang kanyang kasalanan. Kaso mo, etong si Uriah ay hindi nagbalik sa kanyang tahanan. At ngayon, desperado na si David. Ang ginawa na lang niya, sumulat siya ng sulat kay Joab at sinabi, ilagay mo siya doon sa kung saan maigpit ang labanan. At kapag ka maigpit na labanan, iiwan ninyo nang siya mamatay. Naku, sumunod naman si Joab, utos ng hari. Hindi namatay nga ngayon si Uriah. Akala ni David na pagtakpan niya. Wala nang nakaalam. Walang nakaalam. Ngunit, alam ng Diyos. Pinadala ng Diyos si Nathan ng propeta. At sinumbatan si David. At sinabihan sa kanya, kay laki ng pabor na ginawa ko sa iyo. Tapos ngayon, gagawin mo ito sa isa sa mga tao. Nagsisi naman po si David. I have sinned against the Lord, sabi niya. At pinatawad naman siya ng Panginoon. Sa susunod na vlog po, kukwento ko sa inyo kung ano ang sinabi ni Nathan kay David. Napakaganda. Pero nakuha po niyang umamin si David sa kanyang malaking pagkakasala. At salamat sa Diyos, si David ay umamin at pagkatapos po, naging talagang dakilang hari ng Israel, si David. Hindi pa po yun ang katapusan ng kanyang istorya. Magkakasala pa rin siya. Pero sa ngayon, sa pagkakadapa niya ay bumangon siya at tinanggap naman ng Panginoon ang kanyang pagsisisi. Ganyan po. Kahit na banal, maaari pa rin bumagsak. Ngunit pag bumagsak, huwag manatiling nakadapa. Tumayo uli
umasa sa Panginoon. Huwag pabayaan na mawalan ka ng pag-asa dahil nagkamali ka. Basta may bukas, may pag-asa pa. May bukas pa. Huwag po ninyong kalilimutan, mag-subscribe sa ating vlog, Friends of the Divine Mercy Foundation.